Tunay na dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay sinisira ang Katden. Abay, lumabas na ang resibo. Ano na overview na si Catherine Bernardo and Mr. Donnie Pangilinan are among the Filipinas Got Talent's new judges. So, kagabi po pinakilala po sila sa TV Patrol kung saan si Catherine Bernardo and Donnie Pangilinan, Mr. Eugene, and sila po yung mga pinakabagong set ng new set of jurados para sa Filipinas Got Talent Season 7. PGT officially announced the show new slate of judges on its social media pages last Friday, Feb 21. Joining Bernardo and Pangilinan are comedy star Eugene Domingo and returning judge, business executive Freddy FMG Garcia. Fresh from the success of Hello Love Again, Bernardo underscored that serving as one of the judges of the reality competition is a good interlude for her. It is something that I want to experience because it's another first for me, and I think it's a good breaker after doing Hello Love Again and before I start a new project. She said in an interview with TV Patrol. Considering that the show is returning from a 6-year hiatus, Pangilinan emphasized that he looked forward to the many talents that Filipinos will showcase in the new season. Sabi niya, nag-break tayo ng 7 years since Season 6. I know there's so many more talents being brought up. I'm just so eager to see what Philippines has to offer. I'm just glad to be part of this. Sabi po ni Mr. Donnie. Last month, the reality show announced that they would be holding a audition for all aspirants with no age limit, and the acts couldn't be a solo duo or group performance. Filipinas Got Talent, which first premiered in 2010, has produced winners including the late Jovet Valipino and falsetto singer Marcelito Pomoy, among others. So, and marami po nag-viral po talaga itong balita na to dahil finally nga, talagang napangalanan na kung sino po yung mga PGT, new set of judges para dito sa Filipinas Got Talent. Pero, aside from those things, nagpa-viral pa rin at talaga namang, syempre hindi natin may iwasan na marami po mga Katden fans ang nasasaktan sa mga lumalabas na news, Pero, syempre, dahil nandito tayo to give you another reason kung bakit pilit nilang binubugag ang Katden. Panoorin natin. Excited na ngayon ang fans ni Catherine Bernardo sa pagbabalik nito sa telebisyon. Makalipas kasi ang halos 3 taon, mapapanood na ulit ang kapamilya star na mauupong isa sa power judges sa pagbabalik ng Filipinas Got Talent. Huling napanood si Kat noong 2022 sa serial nila na Too Good to Be True ng ex na si Daniel Padilla. Samantala, isa rin sa hurado si Donnie Pangilinan na kamakailan lamang ay iniintrigang bagong makakatambal ni Catherine. Kaya naman dito raw malalaman kung may kilig factor ba o bagay on-screen ang Kat Don. Una na ngang nagpaubaya ang Don Bell fans at sinabing support pa rin naman nila ang aktor kung ano man ang kanyang bagong tatahakin. Ako! So, dahil pa sa balitang yan, ay isa yan sa mga masasabi natin na parang rason kung bakit po talagang pilit na binubuwag ang Katden. Dahil meron po silang binubong bagong tambalan at pinangala ng Katdon, si Catherine at si Donnie Pangilinan. So, marami pong mga fans po ng Don Bell ang medyo sinasabi nila na parang susuportahan nila si Donnie kung ano man daw yung tatahakin itong kanyang mga journey, sa pagkakaroon na ng tambalan nila ni Catherine at ni Mr. Donnie Pangilinan. At ito po yung isa sa mga ebidensya at isa sa mga resibong masasabi natin kung bakit pilit po na naglalabas sila ng mga news about nun sa pagtigil nga ni Mr. Alden Richards sa panliligaw, na parang hindi talaga naging consistent si Mr. Alden dun sa kanyang sa pangyayari. Parang naging parang sakripisya lang. Kumbaga parang naging alay itong si Mr. Alden Richards just to make it sure na parang magkaroon ng rason ang network na magkaroon ng switching from Katden to Katdon. So, yun yung nakikita kong dahilan kung bakit pinipilit po nila na parang hindi na raw nagtuloy, tapos wala naman daw romantic relationship, wala naman daw connection si Alden at si Catherine, kasi yun po yung binubuo nilang love team. So, this time, magkatapos ilabas na yung new sets na yan, di ba kung napapansin niyo, bago ilabas yung mga PGT judges talagang inunahan na po ng mga showbiz insiders tong news na ito na talagang kailangan mapaniwala ang publiko na wala ng Katden. Kasi may bago po silang bubuing love team, which is si Catherine at saka si Mr. Donnie Pangilinan. So I hope na nagigets nyo yung mga nangyayari sa showbiz. And that case, diyan ang kalakaran ng showbiz. Ganyan po si. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So magbabasa tayo ng mga comments ninyo last update natin. Sabi po ng isang nag-comment mo na si Mr. Resita Bugos. Miss Darets, ipakita mo na lang yung interview ni Boy Abunda kay Alden na sus yung strong evidence na yon galing mismo sa bibig ni Alden, Diyos ko day. Sabi naman ni Miss Elena Galgo, Miss Dars, hindi ko pinapansin yung mga balita tungkol sa Katden ginagawa nilang negosyo. Wala ng Katden
maigi na mas maaga nakita natin na walang issue ang Katden. Hindi natin alam kung ano ang sikreto ng dalawa. I don't think na tumigil si Alden 100% na hindi kakala si Alden. Mayroong sumpaan sila. Another one, sabi ni Iselon, sa totoo lang Ma'am Dar, si A ang mapapasama sa usaping tumigil ng panliligaw o di kaya di talaga ng ligaw kasi kung ganyan at kung totoo ang usapang yan, matatawag siyang walang bayag. At first kasi, nakichismis na ng ligaw, kung hindi naman talaga totoo, sinabi na dapat niya yan o sinagot niya na sana yan, diba? At kung about sa usaping naman, ngayon na tumigil na ng ligaw, may isip talaga ng mga tao na tinitake advantage siya lang pala yung yun for the sake of his fame in HLA. Alam niya totoo yan kasi kung meron ng isang tao na parang masisira yung kanyang image. Para tuloy natatawag siya or natatag si Mr. Alden Ray Charles na King of Paasa. No? Kasi parang marami raw di umanong mga experience or mga girls na nagsasabi na kasi parang may ganong may ganong imahe si Mr. Alden Ray Charles na napoportray dahil po sa mga sinasabi ng mga marites po sa social media. Sabi niya, hindi kasi gawain ng lalaki ang tumigil sa paninigaw unless lang kung babasta din, diba? Pero wala namang chismis na binasted, kaya parang imposibleng ninilito lang nila ang netizen at sa mga ganyang chika, si A talaga ang napapasama. I love Kat and pero concerned din naman ako kay A, kaya sana wag na lang silang magbalita ng kung ano-ano kung isa man lang sa kanila masisira sa mga tao, which is true, diba? Pwede naman na parang sige, tigilan nyo na lang ang Katden, wag na lang kayong maglabas na wala namang kasiguraduhan ng mga chika, diba? Na parang lalo lang parang napapasama lang yung yung imahe ng isang tao. Katulad ng ginawa nila dati kay Daniel Padilla, 'di ba? Kung makasira sila, grabe. Gano'n na lang, 'di ba? And Miss Blue Haven, hello po, nakita niyo po ba ang pictures na nilabas ang ABS-CBN sa PGT? Di po magkatabi si Kat at Noni. Doon pa lang may kita na natin na may iniingatang tao si Kat at si Alden. Yung opinion ko lang po. Pero sure ako na di po si Summer yon ha. Si Christy Permin, wag na nating pansinin at wala lang nabigyan ni Alden yon. Kaya bumabalimbing. Ayan. Actually po si Alden kasi, siya yung tipo ng mga artista na talagang parang kunyari showbiz reporters ka. Talaga nagre-regalo talaga siya. Aminado yung mga reporters dyan. At sobrang sobrang napaka-accommodating kasi ni Alden. Lahat po ng mga tanong, diba, sinasagot niya siguro. Ito po point of view ko lang. Baka tinatanong siya ng tahasan ni Miss Christy Permin pero hindi niya sinasagot. Kaya pinagpalagay ni Miss Christy na ganun na ang nangyari. Sabi ni Mr. Joel Lopez, sinabi na nga ni Alden kay Boy Abunda na nasa isip at puso niya si Kat. Tapos sasabihin niyo din nanliligaw si Alden at sinabi na rin ni Kat at Alden na malalim na yung pagkakaibigan nila. Ibig sabihin may unawaan na yung dalawa. At sinabi na rin kay Kat na sana nahanda na siyang ma-fall in love syempre kay Alden yung patungkol. Isa pa, marami pang patunay yung dalawa na sila na. And sabi ni Miss Baby Busano, ako nga nagantay na lang ako kay Alden na mismo magsalita. Nakakapagod na din na paiba-iba ang mga balita lalabas kakasura na. Mas stress lang tayo sa mga balita na paiba-iba na dami lumalabas. Actually po, kapag binalikan nyo nga yung mga dati nilang sinasabi, diba, during the promo, lalo na si Mr. OG Diaz, kinonfirm niya na nanliligaw na noon, tapos yun, sabi ni Mr. Resita Burgos, Mr. Reds, mas maraming evidence sa merong special sa kanila before and pa-shooting sa HLA. Then yung promo, napaka-natural ng galawan at sweetness nila, and so on. Now, maraming naiinggit at sinisiraan sila, which true. Yung dating parang binuo, tas biglang yung successful na pagsasama nila, pilit na sinisira. Sabi ni Tchaikovsky, tigilan niya na din ang mga Katniel fans. Ang ilusyon nyo na magkakabalikan pa ang Katniel dahil wala na yan sa vocabulary ni Kat and idol nyo. Makakimpaw kasi yan si Oljet Christie kaya nilalaglag ng Katden para sa kimpaw. Mag-focus sa mga fans ang Katden. Pero never nangyari yan dahil hindi matitibag ang Katdenatics, okay? Yan. Sabi naman ni Ma'am Shi, Pritzi Panto, I think Alden should now speak kasi the fans are now experiencing anxiety and uncertainty which is not good for mental health and they have destroying Alden's and not good for him praying. Sabi ni Miss Lilibet Gastardo, we love Katden, action speaks louder than words. I have faith for Katden. Ayan, salamat sa inyo pong mga komento ha. And totoo yan na it is now time for Alden Ray Charles to speak up. Hindi yung palaging panapalagpas lang yan lahat, diba? Sabi ni Miss Marilu, hi Mr. Els, thank you for your updates about Katden. I remember when Boy Abunda asked Alden where is Kat, in his heart or in his mind. Alden answered both. Kat is in his mind and heart. For me, I still love and believe in Katden. I just wait when finally Alden and Kat admit it and will come from them personally about that issue. God bless Miss Dar. Yan, thank you Ma'am She's Marilu sa inyo pong komento, no? And ganoon din naman yung kasi mga kung talagang wala talaga, 'di ba? Kung talagang parang hindi siya consistent dun sa ginawa niya, parang sinungaling siya dun sa mga last statement niya, 'di ba? Na mga binitawan niyang salita patungkol kay Catherine pag tinatanong tungkol kay Catherine Bernardo. Kaya hindi rin ganun ka 100% sure yung mga sinasabi, 'di ba? Na parang yung mga balitang lumalabas
lumalabas ngayon. Sabi ni Ma'am Gloria, bakit ba pilit niyo sinisira si Alden at Kat? Dahil ba gusto nila ng privacy? Patahimikin yung dalawa, focus sila sa trabaho dahil wala na kayong yan mababalita. So, salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!